pizza. So dito, gagamit po ako ng aking stand mixer. Naglagay ako ng 1 cup ng tubig, 2 tablespoon ng wash sugar, 1 tablespoon ng instant yeast, 1/2 tablespoon ng malunggay. Ito po yung dried na malunggay. Then, imimix lang po natin. Pwede rin kayong gumamit ng puting asukal, or kung wala kayong malunggay, skip nyo na lamang po ito. Or kung merong malunggay dyan sa lugar ninyo na sariwa, pwede rin naman po yun. I-blender nyo lang. Tapos ihalo nyo dito para masustansya yung ating dough. Then, nag-add ako ng 3 tablespoon ng oil. And meron tayong asin dito na 1/2 teaspoon. Pagkatapos ay ilalagay na natin ang 2 and 1/2 cup ng all-purpose flour. Pwede rin po ang bread flour. Then, ilalagay ko sa ating stand mixer. Ngayon, kung wala kayong stand mixer, pwedeng nyo itong masahin. Kasi yung mga matatagal ko ng video ng recipe ng pizza, minamasa ko lamang po gamit ang kamay. Kaya pwede nyo po itong masahin kung wala kayong stand mixer. So, dito, i-mix lang natin siya hanggang sa complete na maging dough yung ating mga sangkap. So, hindi naman natin to kailangan pakinisin ng todo. Basta ma-mix lamang po, ay pwedeng-pwede na. Then, pagkalipas lamang po ng 4 minutes, so okay na to, pwede na natin tanggalin dito sa ating stand mixer. So, maglagay po kayo ng oil sa inyong palad or sa inyong kamay para maiwasan na dumikit. At dito, syempre kailangan natin tong pahingahin at least kahit mga 10 to 15 minutes. So, maglalagay lang ako ng konting oil para hindi mag-dry. Ayan. Then, rest muna natin to saglit. Pagkalipas ng 10 minutes, pwedeng-pwede na natin tong palaparin dito sa ating counter table. Ayan. Gagamit po ako ng aking, ayan, yung rolling pin. Or kung ano yung meron dyan sa inyo, basta mapalapad nyo siya. Pwedeng pabilog, pwedeng pahaba, kung ano yung sukat ng panay nyong paglalagyan. So, dito ko siya ilalagay at ipaplatin ko lamang siya. So, naisip ko na lagyan ng malunggay flakes kasi para yung mga chikiting natin, napapakain natin ng gulay nang hindi nila nalalaman. O, diba? So, iplatin lang natin ng ganyan. Siksik nyo lang po ng maigi. Then, gagamit tayo ng tinidor para butasan po yan. Para kapag binik po natin mamaya, hindi siya yung pumuputok-putok or lumulobo yung gitna at kilid. So, ganyan lang. Then, dito maglalagay po ako ng 1/3 cup ng spaghetti sauce. Spaghetti sauce na lang yung nilagay ko kasi meron ako sa ref. Or pwede naman kayong gumamit ng fresh tomatoes, basta yung hinog na hinog para mas maganda. I-blender nyo lang. Then, naglagay ako ng mozzarella cheese. Ayan. Mas maraming mozzarella cheese, mas masarap. Then, naglagay din ako ng ating melt cheese. So, any brand naman ng cheese, pwede nyong ilagay kung ano yung gusto ninyo. At, syempre, yung overload na bacon. Para mas panalong-panalo. Dito sa recipe po ng dough ng pizza natin, nakakagawa po ng dalawa sa round pan na size 12. Naglagay ako ng another cheese ulit. At dito, ibibake na po natin to sa ating preheated oven na 170 Celsius ang init. Ibibake ko siya ng 45 minutes kasi malaki po ito. At ito na nga po, pagkalipas ng ilang minuto, meron na tayong masarap at napakabango na overload cheese and bacon pizza